Let's pray. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pong pagyuko sa inyong harapan, aming paninikluhod, pag-acknowledge sa iyong presensya o banal na Espiritu. Kayo ang siyang aming maging guro sa aming pag-upo sa inyong paanan. At bigyan niyo kami ng kaliwanagan sa aming pong pag-aaralan at ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan. Sa iyo lang ang kapurihan itong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. So tayo ay nasa 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21. So aking babasahin sa NIV. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So dito sa pagkakasabi ni Apostol Pedro na ang mga salita na ating natanggap, sinasabi niya ito sa kanyang mga tagapakinig, kaya mambabasa ng kanyang sulat. Na itong mga sulat na atong mga salitang ito ng mga propeta nung lumang tipan, sabi nga, are made more certain, meaning to say na yung mga Old Testament prophets, nung nagsalita sila sa nung panahon na yon ay sa mga Israelita, no? Sa bayan ng Israel. Dito ngayon, sa ating pong inaral kahapon, yung patungkol po dun sa transfiguration. Itong pangyayaring ito na naganap ay siyang magpapatibay na ang mga salitang binigkas nga ng mga propeta noon at pati ng batas, ito yung the law and the prophets, ay totoo. At ito na nga, dumating na ang fulfillment, ang katuparan. Kung ating pong babasahin ng Matthew 11:13, ang sabi diyan, for all the prophets and the law prophesied until John. Ibig sabihin nung lumang panahon, ang mga propeta ay nagsasalita patungkol nga dito sa parating na Mesaya at dito sa tinatawag na bagong batas. Pati mismo ang lumang batas na yan ay nagpro-prophesy, sabi nga, hanggang sa panahon ni John. Sinong John ito? Si John the Baptist ang tinutukoy. Kasi si John the Baptist ang naging forerunner, okay, siya naging herald or tagapamalita ng pagdating ng Mesaya. Siya yung maunang magsasabi na, heto na, parating na ang Mesaya, magsipaghanda na kayo. Kaya yun din ang sinabi dyan sa Luke 16:16, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing their way into it. Ayan, so sabihin na diyan na nagkaroon ng katuparan ang mga salita na binigkas ng mga propeta at mismong ang batas noon ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya't yung transfiguration ay
isang masasabi nating preview or foreview of the fulfillment of the coming of the Messiah. So, ibig sabihin na sina Pedro, si James, at saka si John, nakita nila ito. At sila'y namangha. At sabi nila, ano ito? Sabi niya, bakit nagpakita rito sina Moises at si Elijah? Diba? Si Moises ang siyang giver of the law, si Elijah ang isa sa pinakahinirang na propeta. Kaya nga makikita natin yung sinasabi nga sa Romans 3:21, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. So sabi, ano itong bagong katwiran na ito? Na ang isang tao ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos na hindi galing dun sa lumang batas, at ito ang tinetestify o pinoproklama ng mga propeta nung unang pa man. At yan, alam naman natin na yan ay si Kristo. Yung kanyang pagbaba dito sa lupa, itong Diyos na to na nagkatawang tao at nagtuloy-tuloy sa krus ng Kalbaryo, at doon pinamalas niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang mabuting gawa, at sabi nga yung kanyang katwiran na yan ay kanyang inilipat sa kanyang mga hinirang, at yung mga makasalanan, kanyang inako ang mga kasalanang ito, at tuloy ang puot at galit ng Diyos ay bumuhos sa krus ng Kalbaryo, at si Jesus ang lahat ng tumanggap ng mga yaan. Yan yung tinatawag na the great exchange. Nagkapalit ang isang matuwid para dun sa mga hindi matuwid. Ibig sabihin, ang ating Panginoon at tayo ng mga makasalanan, nagkaroon ng pagpalit. At dun nakita natin ang tunay na kaligtasan. So, hindi sa relihiyon, okay, kung hindi doon sa krus ng Kalbaryo ang ating kaligtasan. Yeah. So, makikita natin dito, sabi nga, na yung pagkasabi ni Apostol Pedro na we have the word of the prophets, kanyang idinidikit muli ang kanyang sarili sa mga kagaya niya mga apostoles na kung saan ay binigyan sila ng otoridad para humayo at magbahagi nitong magandang balita ng kaligtasan. Kaya't itong mga sinasabi ng mga propeta ay ito rin ngayon ang sinasabi rin ng mga apostoles. Yan ang tinatawag nating gospel. Yan yung ating ebanghelyo. Kaya tayo ay nag-iebanghelyo. Yan. Kaya't masasabi natin na talagang totoo ito. Wala itong bahid ng parang pagkukunwari or gawa-gawa lang, gaya ng mga sinasabi ng mga bulaang propeta o ng mga bulaang mga ngaral na nagsasalita sila na engganyo nilang iba na maniwala sa kanila, pero ang sa kanila ay hindi katotohanan. Pero itong sinasabi ni Apostol Pedro, ito ay katotohanan. Sapagkat mismo nagsalita ang Diyos dun mismo sa transfiguration na yan. Sabi nga niya, this is my son with whom I am well pleased. Listen to him. Pakinggan niyo siya. Ibig sabihin, anuman ang sasabihin ng Panginoong Hesus ay kailangan tanggapin na katotohanan. Kaya't kung hindi natin kikilalanin o tatanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, then ibig sabihin, siya ay sinungaling. Okay? Siya ay isang siraulo, nagpapanggap na Diyos. Pero hindi. Totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya't dito, pagkatapos na ma-affirm yung reliability ng mga nasulat sa lumang tipan, sa Old Testament Scripture, ay
ngayon naman inexhort ni Pedro ang kanyang mga mambabasa na sila ay magpatuloy na sabi nga tumuon ang kanilang atensyon dito sa tinatawag na prophetic message, itong salita ng Diyos. Kasi nga ang salita ng Diyos, yan ay prophecy actually. Okay? Marami diyan mga prophecy patungkol sa ating Messiah, sa ating Panginoon. Kaya't sinasabi nga niya diyan na and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place. Parang dumating ang isang liwanag. Alam naman natin kapag may kandila sa isang madilim na kwarto, nagliliwanag yung lugar. Ang nakikita ay yung liwanag. At ganyan din ang ginawa ng ating Panginoon. Nung siya'y bumaba rito, sabi nga, dumating na ang liwanag na yan. Okay? The light has come. Ang problema, hindi nakilala ng mga Hudyo itong liwanag na ito. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila doon sa liwanag na iyon. Hindi nila alam, 2,000 taon na nakakaraan ay dumating na. Yeah. Kaya nga sabi sa Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung salita mo, sabi nga eh. At alam naman natin sa ating inaral, doon sa tinuro ko nung linggo, sa Redeemer's Christian Church, ay itong word na to, itong salita na to, ay nagkatawang tao at nakihalubilo sa kanyang mga kabaro sa mga Israelita nung siya ay narito sa lupa. At itong sinasabing ang dark place, itong madilim na lugar, ay itong mundong ito. Itong mundo na makasalanan, this wicked world. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world. Yung world is not just the cosmos, but yung kasamaan ng mundo. Ibig sabihin, bumaba siya rito para ibigay ang kanyang buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya sino man dito sa madilim na mundong ito, na ginagalawan, itong masamang mundong ito, na mahimasmasan sila dahil nakita nila ang liwanag, sila ngayon ay tatalikod na sa kanilang mga maling gawa at sila ngayon ay lalapit dun sa liwanag na yun. Okay? Yan ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2 at saka sa Ephesians chapter 6 verse 12. Kaya't patuloy tayo ng mga Kristiyano na magbubulay-bulay at ating ngayon panghahawakan ang salita ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Yung sinasabi dyan, no? Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Now, yung morning star na yan, sa Biblia, ay makikita natin na yung star na tinutukoy sa Numbers 24 verse 17 sa Old Testament. May tinukoy na star yan. Yan is yung sa Messiah, sinasabi dyan. A star out of Jacob, sabi nga. And makikita naman natin dito sa Revelations 22:16, tinawag ang ating Panginoong Hesus as the bright morning star. Kaya dito, pinapakita ni Pedro, sino tong morning star na to na siyang papasok sa mga puso ng mga tao. At sino yung mga taong ito na kanyang luluklukan? Ito ay ang mga hinirang niya. Okay? Na darating ang panahon, sabi nga sa kanyang pagbabalik, itong bright morning star ay magliliwanag at tayo ay kukunin niya at dadalhin niya na tayo sa kanyang kaharian. Yan. At alam naman natin din na ang Panginoon natin, pagdating ng panahon, sabi nga sa Book of Revelation, sa I think 22 yata rin yun, or yes, na sabi nga, sa panahon na yun, there will be no light. And there will be no temple because God and the Lamb, yung tupa o yung kordero ng Diyos,
ang siyang magiging liwanag. So pagpapakita lang na ang Diyos at ang kordero ng Diyos ang siyang magiging liwanag at templo sa hinaharap. Wala na pong physical temple, wala na pong lugar na building para tayo ay papasok, kundi ang ating Panginoon, Jesus, at ang Diyos, sabi nga, sila ang ating magiging templo at liwanag. Kaya dito makikita ngayon natin na sa kanyang pagkasabi dito sa verse 20, above all. Ano ibig sabihin above all? Makinig kayo, sabi. Ito ang pinakahigit sa lahat. Ano ang dapat niyong malaman muna? Yun ang sinasabi diyan ni Apostol Pedro. You must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. So, sinasabi na ang mga salitang binibigkas ng mga propeta nung lumang tipan, sa lumang panahon, ay hindi nila gawa-gawa, hindi nila sariling interpretasyon, gaya ng mga ginagawa ng mga bulaang propeta. Sila ay babasa kunwari ng isang salita at sasabihin, ito'y galing sa Diyos, makinig kayo, at itong ibig sabihin niyan, yung pala kanilang binabaluktot ang mga salitang iyon. Pero dito sabi, hindi mismo sila ang gumawa ng interpretasyon. So, anong ibig lang sabihin diyan? Na hindi rin nag-originate doon sa propeta ang mga salitang yan at maging ang interpretasyon. Kundi, sabi, no prophecy of Scripture is to be interpreted by any individual in an arbitrary way. Yung basta na lang kung anong naisip mo, yun na ang ibig sabihin ng salitang yan. Hindi ganun. Kaya nga, pati po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging sa loob ng iglesia, ay kailangan talaga, lalo na mga pastor, ay nag-aaral talaga ng salita at kinukuha talaga ang ibig sabihin. Kaya ang salitang exegesis ay very important dahil yung salitang exegesis ay yung pagkuha ng ibig sabihin ng salita doon sa konteksto nung panahon na yon. Gaya nito, kinukuha natin to doon sa konteksto na kung saan si Apostol Pedro ay sumulat sa kanyang mga kapatid sa Panginoon at gusto niya ngayon i-encourage sila, gusto ngayon niyang bigyan sila ng babala, bigyan din sila ng kumbaga assurance at kalakasan na nagmumula sa Diyos. Kaya ito ang kanyang mga salita at sinasabi niya, lahat ng mga napakinggan nyo, lahat ng mga salita na tinanggap nyo, yung mga propesiya na yan na ating nakuha sa mga propeta nung lumang tipan, lahat ng yan ay hindi galing sa tao. Hindi yan mismo nagmula sa yung origin niya sa tao, kundi yan ay mismong galing sa Diyos. Kaya dito makikita natin, sabi nga, yung prophecy originated with the Holy Spirit. Okay? Sabi diyan sa verse 21, for prophecy never had its origin in the will of man. Hindi yung kalooban ng Diyos, hindi kagustuhan ng Diyos, hindi kagustuhan ng tao, kundi ito ay mga taong nagsalita, sabi nga, men who spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin diyan, na hindi nila gawa-gawa. Hindi rin naman ito yung sinasabing yung mga iba, yung tinatawag na automatic writing. Alam niyo po ba yun? Yung automatic writing, ito yung nakaupo yung isang tao, may hawak na lapis, at bigla na lang susulat yung kanyang kamay at magsusulat na kung ano nung mga ano, na hindi alam nung mismong tao kung ano yung sinusulat niya hanggang sa
Pagkatapos nun, sasabihin na ito ang sinasabi ng ating namatay na kamag-anak. Yung mga nag-spirit of the glass, yung mga ganyan. Hindi rin po ganun. Okay? Ang nangyari, ginamit ng Diyos ang mga propeta sa kanilang kakayanan, sa kanilang estilo, sa kanilang kaisipan, pero sila ay ginabayan ng banal na spirito. At ganun din yung mga panunulat ng mga apostoles na sumulat nitong mga kasulatan sa bagong tipan. Gaya nitong sulat ni Apostol Pedro at gaya nung kay Apostol Pablo at yung kay Apostol Juan. Okay? At yung kay Santiago at iba pang mga manunulat. Okay? So, sinasabi na ang Diyos, siya ang pinagmulan ng lahat ng salitang ito. Kaya tinatawag natin itong Biblia na salita ng Diyos. Kaya nga ayaw ng dyablo na ang tao magbasa ng Biblia. Kasi alam niya na kapag ka nagbasa yung tao ng Biblia at naunawaan niya at kinasihan siya ng banal na spirito, ay magliliwanag ang kanyang kaisipan at makikita niya ang katotohanan at siya ay maliligtas. Okay? Yun ang ibig sabihin. At dito makikita natin, for example, bigyan ko kayo ng example nung aking nasabi. Sa Old Testament, for example, si David, si Haring David, sabi niya, "The Spirit of the Lord spoke through me." Okay? His word was on my tongue. 2 Samuel 23 verse 2. So mismong yung pagbigkas ni David sa kanyang mga salita ay mismong galing sa Diyos. Siya ay ginamit, okay, na parang loudspeaker or megaphone. Ganon din kay Jeremiah. Okay? Sabi diyan, "You must say whatever I command you. Now I have put my words in your mouth." Jeremiah 1 verse 7 and verse 9. See? Ang Diyos ang naglalagay ng mga salita. Kaya sa lumang tipan, makikita natin lagi yung salitang, "Thus says the Lord." Now, anong ibig sabihin niya? Ang Diyos ang siyang nagsalita. Galing sa Diyos lahat itong mga sinasabi ko. Hindi sila magsasabi ng hindi galing sa Diyos. Kasi kapag sila ay nagsabi at hindi nagkatotoo, lalo na yung mga babala ng Diyos at hindi sinunod at hindi kumbaga nagpasakop ang mga Israelita, ay makikita na lang nila na totoo nga ang mga paghuhusga ng Diyos. Magugulat na lang na sila ngayon ay na-exile o kaya sila ay nilusob ng kanilang mga kaaway. At doon tatawag muli sila kay Yahweh, "Iligtas mo kami." At ngayon magliligtas muli ang Diyos. Kaya't yung mga sinasabing, "Thus says the Lord" sa Old Testament ay totoong nagmula sa Diyos. Paano naman yung mga sa panahon natin ngayon? Maraming mga nagpapanggap na sila daw ay propeta. At ngayon, makikita natin dyan, marami sa Africa, daming mga propeta daw doon. Pero sabihin ko na sa inyo na wala na pong propeta sa panahon ngayon. Kasi kung ating babasehan, ano ba dapat ang isang karakter ng isang propeta, ay dapat lahat ng sasabihin niya ay totoo, hindi siya pwede magkamali. Meron pa bang mga ganyang tao ngayon? Wala na po. Okay? Magmula nung na kompleto na ang salita ng Diyos, lalo na ang bagong tipan. Okay? At nakumpleto na ang lumang tipan at bagong tipan. Wala na pong bagong mensahe ang ating Diyos. Kaya lahat ay makikita na natin sa kanyang Biblia, sa salita niya. Okay? Wala na po yung extra biblical revelation na may nakalimutan ng Diyos. At ngayon, tatawag siya ng isang propeta gaya nitong isang Indiano, pangalan si Sundar Sadhu. Nagpapanggap na propeta. Okay? Sa iba't ibang lugar, nagpunta rito sa Pilipinas, nagpunta ng Amerika. Sinasabi niya ganito ang mangyayari. At yung iba, nagkatotoo nga yung kanyang mga propesiya, pero hindi lahat nagkatotoo.
Paniwalang-paniwala yung mga tao. Gaya ng sinasabi niyang dito sa Pangasinan, mag-uumpisa yung sakit, pupunta ng Cebu, at kakalat sa buong mundo. Matagal na yun. Yung pala, leprosy lang pala yung nakita nila doon sa Pangasinan. Okay, bakit hindi niya na-predict itong COVID-19 na ito? Kung siya'y propeta nga. Okay? Ang dami pa sa Amerika, si Cindy Jacobs, yan, isang kilala na sa loob mismo ng evangelicalism ay kinikilala siyang isang propeta. Sa dami na ng mga kapalpakan niya ng mga propesiyang kanyang binanggit, andyan pa rin siya at marami pa rin siyang tagasunod. At doon pa sa Africa, nako, libo-libo mga tao sumusunod doon sa propetang yon. Sa doon sa Zimbabwe. Ano nangyari nung sila pumunta doon sa kanyang pinatayong building? Natulog yung iba doon. Tapos biglang nag-collapse, marami namatay. Bakit hindi niya na lamang magko-collapse pala yung building niya kung siya'y tunay na propeta? So ibig sabihin, talaga mga bula ang propeta to. Nagpayaman lang kaya maraming mga so-called prophets sa Africa ay mga mayayaman. Okay? Hindi lang basta mayaman. Mayayaman talaga. May mga palasyo na bahay, may mga magagarang sasakyan, at may mga sariling jet, private jets. Okay? Pero yung mga tagasunod nila, andun pa rin, mahirap pa rin hanggang ngayon. Mahirap pa sa daga. Kaya wag po tayo magpaniwala sa mga yan. Bagkus tayo ay bumalik sa salita niya sapagkat kumpleto na from Genesis to Revelation. Nandyan na po lahat ang mga gustong sabihin ng Diyos. At sa ngayon, tayo ngayon ay maghihintay sa kanyang pagbabalik. Yun lang ang ating gagawin. Maghihintay tayo. At habang tayo naghihintay, tayo ay mag-aaral ng salita niya. Okay? So, yun ang ibig sabihin lang po dito sa ating inaral na ito. And I hope and pray na hindi na po tayo maloloko pa o madedenggoy ng mga magpapanggap na sila daw ay mga godly men. Sila ay mga sugo ng Diyos, gaya ng leader ng Iglesia ni Cristo, si Eranio Manalo, na siya daw ay sugo ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi nila matanggap-tanggap si Kristo sapagkat mas mataas sa kanila itong kanilang founder na ito. Pero mag-iingat kayo sapagkat pagdating ng panahon, sabi nga, ang hindi kikilala sa anak ay hindi rin kikilalanin ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya't malaking pagkakamali. Kahit sabihin mong tama lahat ang kanilang pagka-interpret sa salita ng Diyos, pero sila ay sumablay dito sa isang ito na pinaka-importante sa lahat, ang makilala natin kung sino si Jesus. Kaya nga sa aking turo nung linggo, sabi ko, ang Ama, pinakilala niya ang anak dito sa transfiguration na ito. At alam naman natin doon sa libro ni Juan, si Jesus ang nagpakilala naman sa Ama. At makikita rin natin dyan na yung kaluwalhatian ng Ama, binibigay niya sa anak. At yung anak, sinasabi naman niya na luwalhatiin mo ang inyong anak. At niluluwalhati niya rin ang Ama. So doon natin makikita na talagang sila ay iisa. At kasama nila ngayon ang pangatlong persona, ang banal na Espiritu, kaya tayo naniniwala sa Trinidad. Okay? So, dito po tayo magtatapos. I hope and pray na nakuha niyo po yung mensahe at pagpalain po kayo ng buong may kapal. Magandang gabi po.